David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 601. Ayaw ni David na sundan silang dalawa na masyadong makisali, kaya sinabi niya kay Zhao Wuqi, Zhao Pavilion Master, dahil wala nang malubhang problema ang anak ng pinuno, Terra na. Pagkatapos magsalita ni David, tumalikod na siya at gustong umalis. Nagawa na niya ang dapat niyang gawin, at walang kwenta ang manatili rito. Kung tungkol sa ginawa ng mga Chang reinforcement kina Yuan Baoxiang at Zhou Jiaolong, wala siyang pakialam. Master Chen, manatili ka, may hindi ako alam, paki-enlighten ako. Nang makitang aalis na si David, nagmamadaling humakbang si Yuan Baoxiang para pigilan si David at nagtanong. Anong problema? Bahagyang natigilan si David. Master Chen, dahil tinamaan si Young Master Chang ng puppet bug, bakit kailangang maghintay ng mahigit 1 taon ang kabilang partido para kontrolin ang katawan ni Young Master Chang? May intensyon ba ang kabilang partido? Si Yuan Baoxiang ay labis na naguguluhan. Dahil binigyan ng kabilang partido si Chang Yuan ng puppet bug mahigit 1 taon na ang nakalipas, bakit hindi siya gumalaw ng mahigit 1 taon, pero ngayon kontrolado niya ang katawan ni Chang Yuan? Pagkatapos magsalita ni Yuan Baoxiang, lahat ay tumingin kay David, at lahat sila ay gustong malaman kung ano ang nangyayari, lalo na si Chang Rejun, na gustong malaman kung ano ang nasa kanya ng kabilang partido. Tulad ng sinabi ko sa simula, ang dahilan kung bakit nakoma si Mr. Chang ay dahil nasira ang kanyang isip, hindi dulot ng pagkalason. Bagamat pumasok ang pupay na uod sa katawan ni Mr. Chang, dahil sa takot si Mr. Chang, nasira ang kanyang isip at walang malay. Kaya walang paraan ang puppet worm para makontrol ang katawan ni Young Master Chang. Higit 1 taon nang nakoma si Young Master Chang. Sa kabutihang palad, ito ang kaso. Kung hindi mo pa rin alam kung ano ang gagawin ng kabilang partido pagkatapos niyang kontrolin ang katawan ni Young Master Chang. Ngunit ngayon ka lang nag-acupuncture para kay Young Master Chang, sinusubukang ilabas ang lason sa katawan ni Young Master Chang. Ngunit direktang pinasigla ang utak ni Mr. Chang, na nagpapahintulot sa pupay na uod na samantalahin ito at direktang kontrolin ang katawan ni Mr. Chang, kaya naman ngayon lang lumitaw ang eksena. Matiig ang paliwanag ni David. Nang marinig niya na naging ganito siya dahil sa sarili niya, agad na namula ang mukha ni Yuan Baoxiang, hindi banggitin kung gaano siya kahihiyan, hindi na siya makapaghintay na makahanap ng tahi para makapasok. Ginoo. Shen. Sino yun? Sino ang sesolake sa anak ko? Nais malaman ngayon ni Chang Rejun kung sino ang nangahas na gumawa ng isang bagay sa kanyang anak. Di ba ngayon ko lang nasabi, kakaiba ang puppet worm na ito sa Miao Village, at para makapagtanim ng ganoon kalaking puppet worm, dapat hindi mababa ang posisyon ng kalaban sa Miao Village, pero ewan ko lang. Bakit ginagawa ito ng mga taga Miao Village? Sabi ni David. Si Chang Rejun ay tahimik, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagpatay na layunin, ang kanyang mga kilay ay nakakunot ng mahigpit. Alam ko kung bakit, dapat ay gusto ng Miao Village na gamitin ang pamamaraang ito upang mabawasan ang pangangasiwa ng Miao Village. Dahil lahat ng tao sa Miao Village ay naglalaro ng droga, para maiwasang magdulot ng social panic, napakahigpit ng pamamahala at pagkontrol sa Miao Village. Mahirap umunlad ang Miao Village. Dapat nilang sinisikap na makamit ang intensyon na kontrolin ang pamumuno sa pamamagitan ng pamamaraang ito, upang ma-relax nila ang kontrol ng kanilang Miao Village. Hindi sila nang ahas na direktang atakehin ang pamunuan, kaya pinili nila si Chang Gongzi. Sinuri ito ni Zhao Wuqi. Tumango si Chang Rejun, oo, dapat ay dahil dito, dahil ang mga tao mula sa Miao Village ay nag-apply ng higit sa 1 beses upang i-relax ang kanilang kontrol. Gayunpaman, walang masasabi si David tungkol sa ganitong uri ng bagay. Pagkatapos ng lahat, napakaraming bagay ang nasasangkot at napakaraming tao. Wuji, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo para mahanap ang mga tao sa Miao Village na nagtatago sa Kyoto, at maglakas loob na gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan, hindi ko sila matitiis. Galit na utos ni Chang Rejun kay Zhao Wuqi. Bagamat alam niyang ginawa ito ng Miao Village, ngunit walang ebidensya, walang magawa si Chang Yuanjun sa Miao Village. Ngayon ay kailangan niyang alamin ang taong nanakit sa kanyang anak. Oo.
Malakas na sumagot si Zhou Wuji, at napahiya siya sa lalong madaling panahon, pinuno, natatakot ako na hindi siya mahuli ng mga tao mula sa Miao Village. Kabanata 602. Ang Kyoto Dharma Protector Pavilion ni Zhao Wuqi ay walang iba kundi ilang mandirigma. Kung talagang gusto niyang makilala ang isang taong may mataas na katayuan sa Miao Village, talagang hindi siya kalaban. Natatakot siya na ang kabilang partido ay magtapon ng ilang makamandag na insekto, na sapat na para sa kanila. Nang marinig ito ni Chang Yuanjun, magkadikit ang kanyang mga kilay, at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang mga mata kay David at Yuan Baoxiang. Nakita ni Yuan Baoxiang ang mga reinforcement ni Chang na tumingin sa kanya, at nagmamadaling sinabi, Leader Chang, Pavilion Master Zhao, may ilang mga kagyat na bagay pa sa aking pamilya, pagkatapos ay aalis tayo, at kailangan nating sumakay ng eroplano upang lumipad pabalik sa China at Hong Kong. Si Yuan Baoxiang ay talagang natakot na ang Chang reinforcements ay panatilihin siya. Kung pahihintulutan siyang manatili, hindi tatanggi si Yuan Baoxiang, ngunit kung talagang gusto niyang harapin niya ang mga tao mula sa nayon ng Miao, nangangamba rin si Yuan Baoxiang, kaya nagmamadali siyang umalis. Sabi ni Yuan Baoxiang, hindi alam ni Chang Yuanjun kung ano ang sasabihin, kaya tumango lang siya. Nang makita ito, nagmamadaling kinuha ni Yuan Baoxiang si Zhou Jiaolong at naglakad palabas, nakatingin sa likuran ng dalawa, malamig na ngumuso si Zhao Wuqi, isang duwag na bagay na parang daga, ito ay isang hanay ng mga panlilinlang, at tinawag niya ang kanyang sarili na China at Hong. Si Kung. Paano ang unang master ng mahika, ba? Wuji, paulit-ulit mong sinasabi na sinungaling si Yuan Baoxiang, anong nangyayari? Kakaibang tanong ni Chang Rejun. Dahil sabik na sabik siyang iligtas ang kanyang anak ngayon, walang pakialam si Chang Yuanjun kung anong uri ng sinungaling na master na si Zhao Wuqi ang tinawag na Yuan Baoxiang. Ngayong sinabi pa rin ni Yuan Baoxiang iyon, hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka. Hindi rin itinago ni Zhao Wuqi, kaya isa-isa niyang sinabi kay Chang Yuanjun ang nangyari sa auction. Matapos pakinggan ito, mukhang hindi makapaniwala si Chang Yuanjun. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob sina Yuan Baoxiang at Zhou Jiaolong na magsinungaling sa kabisera. Halika! Gayunpaman, nang maisip niyang gumagalang pa rin siya kay Yuan Baoxiang at inimbitahan siya sa kanyang tahanan, ang pangit ng mukha ni Chang Rejun. Zhao Pavilion Master, Chang Leader, dahil nalutas na ang usapin, dapat akong bumalik. Ngayon ay kailangan kong magmadaling bumalik sa Horendel. Sabi ni David. Kailangan niyang magmadali at bumalik sa pagsasanay. Papalapit ng papalapit ang araw ng 15 ng Hulyo. Kailangang magsanay ng husto si David, at binigyan siya ni Shen Dianshan ng panghuhula bago siya mamatay, kaya hindi alam ni David mismo ang tungkol sa 15 ng Hulyo. Ang naghihintay sa kanya balang araw ay isang pagpapala o sumpa. Nang makitang aalis na si David, baka sa mukha ni Chang Yuanjun ang pagkabalisa, at nagmamadali siyang commendat kay Zhao Wuqi. Maunawang sinabi ni Zhao Wuqi kay David, Mr. Shen, ngayon mo lang nakita na nasa kabisera na ang mga taga Miao Village, at inatake na nila si Young Master Chang. Bilang isang demonyo, ngunit sa kapangyarihan ng ating Dharma Protector Pavilion, mahirap silang hanapin, at umaasa akong maaaring manatili si Mr. Chen sa Kyoto ng ilang araw upang matulungan kaming mahanap ang mga tao mula sa Miao Village. Bahagyang kumunat ang noo ni David pagkarinig nito. Sinabi lang niya na gusto niyang umalis, ngunit natatakot siyang humingi ng tulong sa kanya si Zhao Wuqi. Hindi naman sa takot si David sa mga taga Miao Village, pero wala siyang oras na mag-aksaya rito, kaya kailangan niyang magmadali at magsanay. Bukod dito, alam din ni David na ang mga taong ito mula sa Miao Village ay hindi magiging lason, at hindi rin sila nang ahas na gawin ito. Nais lang nilang gamitin ang kontrol ng mga pupae na bog para makakuha ng mas maraming benepisyo para sa Miao Village. Huwag maglakas loob. Dahil dito, ayaw itong alagaan ni David. Pagkatapos ng lahat, hindi ito nagbabanta sa buhay. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, hindi masyadong inisip ito ni David. Nang makitang kumunat ang mga kilay ni David, nagmamadali ring sinabi ni Chang Yuanjun, Mr. Shen, sana matulungan mo, kung hindi,
itong mga taga Miao Village ay natatakot na sila ay gagawa ng alon sa Kyoto, kahit na wala silang lakas ng loob na gumawa ng anumang bagay sa akin sa susunod. At hindi maiiwasan na may gawin sila sa ibang mga pinuno. Sa napakalaking kabisera, wala bang makakakontrol sa mga taga-nayon ng Miao na ito? Kung may ilang warlocks na nasusunog, pumapatay at nanlolob sa kabisera sa ngayon, pwede bang panoorin mo na lang? Medyo natarante si David. Sa napakalaking kabisera, walang makakakontrol sa mga tao sa Miao Village, at sa Guardian Pavilion sa Kyoto, na nagbabantay sa kaligtasan ng kabisera, ngunit lahat sila ay mga mandirigma. Kung may ilang makapangyarihang warlock, hindi ba ang mga taong ito sa Dharma Protector Pavilion ay isang palamuti lamang? Kabanata 603. Pagkatapos magsalita ni David, sina Chang Yuanjun at Zhao Wuqi ay parehong natigilan saglit, at pagkatapos ay baka sa kanilang mga mukha ang kahihiyan. Sa wakas, sinabi ni Zhao Wuqi, Mr. Chen, syempre may makakakontrol sa mga taong iyon sa Miao Village, kahit na mataas ang lakas. People of the law, kung maglakas loob kayong gumawa ng anumang mali sa Kyoto, may makakapangasiwa sa kanila, ngunit ang mga ito ay hindi pinamamahalaan ng aking Law Protector Pavilion. Ano ang ibig mong sabihin? Mayroong isang departamento ng pagpapatupad ng batas sa itaas ng iyong pavilion na nagpapatupad ng batas. Bahagyang nagulat si David. Mali, hindi ang Law Enforcement Department. Ang mga taong ito ay nasa labas ng batas. Walang makapagtuturo sa kanila, at wala silang anumang kontrol. Maging ang lahat ng tao sa aming 6 na pinto ay hindi kwalipikadong mag-order sa kanila. Umiling si Chang Rejun at sinabing, sila. Sino sila? Mga immortal ba sila? Ang mga mata ni David ay kumislap sa pananabik nang marinig niya ang mga salita ni Chang Yuanjun. Nagulat si Chang Rejun nang makita niyang sinabi ni David ang mga salitang, cultivator. Leader Chang, si Mr. Chen ay isang immortal na magsasaka, ngunit ang kanyang lakas ay mababaw pa rin. Ipinaliwanag ni Zhao Wuqi kasama si Chang Yuanjun. Lalong nagulat si Chang Yuanjun nang tumingin siya kay David. Pagkaraan ng ilang sandali, gumaling siya at may damdaming nagsabi, hindi nakakapagtaka nang kumilos si Mr. Chen, si Master Yuan ay walang kalaban-laban, kaya ikaw ay isang walang kamatayang cultivator. Leader Chang, iyong mga taong nabanggit mo lang, sila ba ay mga immortal na magsasaka? Tanong ulit ni David. Umiling si Chang Rejun, hindi ko alam, kahit alam ko, hindi ko masabi sa iyo, dahil sekreto ito. Pagkatapos makinig ni David, biglang nawala ang kanyang mukha. Ginoo. Si Chen, sekreto talaga ito. Kahit kaunti lang ang alam ko, at wala na akong ibang alam, kaya wala tayong paraan para hilingin sa mga taong iyon na kumilos, at hilingin kay Mr. Chen na tumulong. Kumunat ang noo ni David, ayaw niya talagang tumulong. Natatakot ba si Mr. Chen na manatili sa Kyoto at maghaiganti mula sa pamilya Qin? Tinitiyak ko kay Mr. Chen na maaari kong balaan ang pamilya Qin na hinding-hindi kayo gagawa ng anuman kay Mr. Chen. Naisip ni Zhao Wuqi na natatakot si David sa paghihiganti ng pamilya Qin. Ginoo. May hinaing pa rin si Chen sa pamilya Qin. Nang marinig ito ni Chang Rejun, nagtanong siya ng may pagdududa. Tumango si Zhao Wuqi, at ikinwento ang mga hinaing sa pagitan ni David at ng pamilya Qin. Matapos marinig ito, nagmamadaling sinabi ni Chang Yuanjun, huwag kang mag-alala, Mr. Chen, maaari rin akong lumapit at tulungan si Mr. Chen na magsalita. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi ko pinansin ang isang maliit na pamilyang Qin. May iba pa akong gagawin. Hindi natatakot si David sa pamilya Qin, ngunit gusto niyang magsanay at walang oras na maantala. Ginoo. Shen, hindi mo maaaring maliitin ang pamilya Qin. Ngayon ay maaari ko nang sugpuin ang pamilya Qin at magsalita para kay Mr. Chen dahil ang may-ari ng pamilya Qin, si Qin Shaolin, ay hindi pa umaalis sa customs. Kung gagawin niya, malalaman niyang hawak ni Mr. Chen ang anak niya. Patayin mo, natatakot akong hindi ako magbigay ng anumang mukha. Nagmamadaling sabi ni Chang Reinforcements. Ang pamilya Qin ay may napakaraming enerhiya. Medyo nagulat si David. Si Chang Yuanjun ang pinuno ng Six Gates. Kung nakakita si Zhao Wuqi ng isang taong dapat kumilos ng maayos, paanong hindi maglalakas loob ang pamilya Qin na bigyan ng mukha si Chang Yuanjun?
Napabuntong hininga si Chang Yuanjun at hindi nagsalita, ngunit ipinaliwanag ni Zhao Wuqi, Mr. Hindi alam ni Chen, may kapangyarihan pa rin sa likod ng pamilyang Qin, itong linyang Qin Shaolin ay isang sangay lamang ng pamilyang Qin, ang tunay na pamilyang Qin. Ang pamilya ay may malaking puwersa sa Kyoto at maging sa buong Hilaga, ngunit ang mga puwersang ito ay hindi madaling magpakita. Kasunod ng paliwanag ni Zhao Wuqi, medyo nagulat si David. Hindi niya maisip na ang pamilyang Qin na nakita niya ay isang sulok lamang ng pamilyang Qin. Ginoo Shen, ang nakita mo ay pang-ibabaw lang talaga. Ang tubig sa buong Kyoto ay napakalalim, at ang mga tunay na makapangyarihang pamilya ay hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, at hindi pa nila ito narinig. Napabuntong hininga na sabi ni Chang Rejun. Kabanata 604. Sa pakikinig sa paliwanag ni Chang Yuanjun, mas nakaramdam ng pressure si David. Originally, akala niya isa siyang cultivator. Bagamat hindi siya naglakas loob na sabihin na siya ay hindi matatalo, wala pa rin siyang kalaban. Ngunit ngayon alam na ni David na ang tinatawag na mga kalaban na nakatagpo niya ay ilang maliliit na isda at hipon, at hindi pa siya nakakita ng isang tunay na makapangyarihang pamilya. Ngunit hindi natatakot si David. Kung tutuusin, wala siyang kinalaman sa mga makapangyarihang pamilyang iyon. Hanggat hindi siya guluhin ng kabilang partido, hindi magkukusa si David na pukawin ang kabilang partido. Buhay pa ba ang kanyang ina? Ginoo Shen, huwag kang mag-alala, ang mga nakatagong pamilyang ito ay hindi madaling pumupuntirya ng isang tao, kaya ang tinatawag na mga higanteng nakikitungo sa Kyoto ay ang tinatawag na mga higanti sa maliwanag na bahagi. Natakot si Zhao Wuqi na matakot si David at nagmamadaling sinabi. Well. Tumango si David, at pagkatapos ay nagpatuloy, mayroon akong ilang apurahang mga bagay, kaya hindi ako maaaring manatili sa Kyoto ng mahabang panahon. Kaya, maaari akong manatili sa Kyoto ng 3 araw at tulungan kang mahanap ang mga taong iyon sa Miao Village. Salamat Mr. Chen. Binaril ni Mr. Chen, tiyak na hindi makakatakas ang mga taong iyon sa Miao Village. Nang marinig ito, sinabi ni Zhao Wuqi na may halong pagtataka. Bilang isang cultivator na si David, hanggat handa siyang kumilos, hindi makakatakas ang mga taong iyon mula sa Miao Village. Nang marinig ito ni Chang Rejun, nagmamadali siyang nagpasalamat, Salamat, Mr. Chen. Bahagyang ngumiti si David, Leader Chang, pwede ka na, pero kung hindi ko mahanap sa loob ng 3 araw, makakaalis lang ako. Walang problema, tiyak na mahahanap ko ito sa loob ng 3 araw, kung hindi ay mananatili ako sa 6 na pinto ng walang kabuluhan. May plano si Chang Yuanjun. Nais niyang makahanap ng isang tao sa Kyoto, at hindi ito mahirap. Ang dahilan kung bakit niya iniwan si David ay upang hanapin ang mga taong iyon mula sa Miao Village at hayaang kumilos si David upang mapanatili sila. Pagkatapos ng ilan pang pag-uusap, umalis si David kasama si Zhao Wuqi. Habang hinihintay pa rin ni Sonia at Guwentian si David Bai sa Christie's auction, at nandoon ang lahat mula sa pamilya Bai, at walang nang ahas na umalis. Ginoo Shen, kumusta? Gumaling na ba ang anak ni Chang? Nang makitang bumalik si David, nagmamadaling nagtanong si Bai Shushan. Kung talagang pinagaling ni David ang anak ni Chang Yuanjun, magiging maayos si David pagkatapos niyang nasa Kyoto. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pinuno sa 6 doors, at maraming bagay ang madaling hawakan. Well, mental damage lang, walang major. Mahinang sabi ni David. Walang sinabi si David tungkol sa puppet bog. Kahit na alam niya iyon, hindi alam ni Bai Shushan at ng iba pa ang tungkol dito. Sa bagay, mandirigma lang sila at walang gaanong alam sa mga bagay sa Warlocks. Mahigit 1 taon nang nakoma si Chang Yuan, at naghanap siya ng mga sikat na doktor at eksperto, ngunit wala sa kanila ang optimistiko. Paanong walang malaking insidente? Ito ay dapat na medikal na kasanayan ni Mr. Chen, kaya siya ay gumaling kaagad sa kanyang pagbaril. Gulat na sabi ni Bai Zontang. Oo, dapat nga, si Mr. Chen ay masyadong mahinhin. Sumunod naman si Bai Shushan. Ginoo Shen, hindi ba naghahanap ng gulo sina Yuan Baoxiang at Zhou Jiaolong?
Alam ni Guwentia na ang dalawang taong ito ay inimbitahan din ng Chiang Reinforcement Army, at kung magkasama silang magkita ni David, tiyak na hindi ito kasiya siya. Bago makapagsalita si David, sinabi ni Zhao Wuqi, ang dalawang malalaking sinungaling na iyon ay nakabalik na sa China at Hong Kong. Mukhang nahihiya sila nang umalis sila, paano magkakaroon ng anumang uri ng master style. Nang marinig ito ng lahat, alam nilang lahat na ang mga kasanayan ni Yuan Baoxiang ay hindi kasing husay ng iba, at pagkatapos na linisin ni David, umalis siya ng walang pag-asa. Mas determinado si Bai Shushan sa oras na ito, at susundan ng pamilya Bai si David sa hinaharap, at susundin ni David ang kanyang pamumuno. Ginoo Shen, kailan tayo babalik sa Horendel? Tanong ni Gu Wentian. Kabanata 605. Noong una, pumunta ako dito para tingnan kung makakahanap ako ng mga kayamanan, ngunit ngayon ay nagbago na ang mga bagay, kaya kailangang tanungin ni Gu Wentian si David kung kailan susunod na babalik. Pagkatapos ng lahat, dumating sila sa isang kotse, at kailangan nilang makinig kay David. Arrangement. Ancient, ibalik mo muna sina Sonia at Linger, mananatili ako sa Kyoto ng ilang araw para harapin ang ilang bagay. Hindi sinabi ni David kung ano iyon, natatakot siyang mag-alala si Sonia. Para saan ang tinutuluyan mo? Ako rin ay mananatili. Nang marinig ito ni Sonia, agad niyang hiniling na manatili. Nagstay din ako, para lang samahan si Sonia sa pagbisita sa Kyoto, maraming pasyalan dito. Ipinahayag din ni Gulinger na gusto niyang manatili. Hindi, kailangan mong bumalik, kailangan mong umalis ngayon. Tinanggihan sila ni David na manatili ng walang pag-aalinlangan. Ang dahilan kung bakit tumanggi si David ay dahil ang Kyoto ay hindi mas mahusay kaysa sa iba pang mga lugar, lalo na pagkatapos malaman ni David ang tungkol sa Crouching Tiger, Hidden Dragon, hindi siya nang ahas na patuloyin si Sonia dito. Huli na para magsisi. Si Sonia ay mukhang hindi nasisiyahan sa mukha ni David, ngunit hindi siya nang ahas na maging maliit at pilitin siyang manatili. Masasabi ko sa iyo, manatili ka sa Kyoto, huwag mo akong guluhin, kung ipapaalam mo sa akin, hindi kita matitiis. Nagpout si Sonia at sinabing, huwag kang mag-alala, kahit na ang Kyoto ay isang malaking lungsod, hindi ka makakahanap ng isang maganda, maamo at mabait na babaeng tulad mo. Bahagyang ngumiti si David. Dahil sa pangungusap na ito ay namula si Sonia at napaungol, dapat may sinasabi ka laban sa puso mo. Gayunpaman, matagal nang masaya ang puso ni Sonia. Si Gulinger sa gilid ay pinanood si David na nanliligaw kay Sonia, na may hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso, napakagatlabi siya. Tiningnan ni Guwentia ang ekspresyon ng kanyang apo at bahagyang umiling ng may buntong hininga. Paanong hindi niya maintindihan ang iniisip ni Gulinger? Gayunpaman, si David ay hindi bagay sa pool. Kung hindi niya iniisip na magkaroon ng higit pang mga pinagkakatiwalaan, hindi tututol si Guwentia na nasa tabi ni David si Gulinger. Umalis si Guwentia kasama sina Sonia at Gulinger. Nais ni Bai Shushan na imbitahan si David na manatili sa bahay ni Bai ng ilang araw, ngunit ayaw ni David na maging masyadong magulo, kaya hindi siya pumunta, ngunit hiniling kay Zhao Wuqi na humanap siya ng hotel. Tuldok. Ginoo Shen, pansamantala kang nagpapahinga sa hotel. Kapag may balita ako tungkol sa mga taong iyon sa Miao Village, ipapaalam ko kay Mr. Chen. Para mahanap ang mga taong iyon sa Miao Village, hindi kailangan si David. Kung tutuusin, hindi rin pamilyar si David sa Kyoto, kaya gagawin ni Zhao Wuqi ang trabaho ng paghahanap ng mga tao. Ito ay tungkol sa pagbaril ni David. Well, kapag may balita ka, tawagan mo ako anumang oras. Tumango si David. Umalis si Zhao Wuqi. Gusto ni David na magsanay sa hotel saglit, ngunit sa isang mataong lungsod tulad ng Kyoto, ang espiritual na enerhiya ay mas mababa, at umabot sa punto na tila wala, kaya kung walang mapagkukunan, ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Nang makitang dumidilim na sa labas, tinawagan ni Bai Shushan si David at gustong anyayahan si David na kumain ng magkasama, ngunit tumanggi din si David. Kumain man siya o uminom, hindi siya makaramdam ng gutom, at ayaw niyang pumunta. Hindi gusto ni David ang eksenang nambobola ng mga bituin. Ang mga neon na ilaw sa kalsada ay nagsimulang lumiwanag ng dahan-dahan, na nagmumula sa buong Kyoto ng napakaganda.
Bumaba si David at nagplanong mamasyal sa daan. Sa sandaling ito, sa bulwagan ng bahay ni Chin, bagamat may mesa ng pagkain, walang gumalaw ng chopsticks. Malungkot ang mukha ni Chin Xiaotian, at ang kapaligiran sa bulwagan ay napakalungkot. Tay, hindi ba si David lang, dahil alam mong pupunta siya sa Kyoto, bakit hindi ka nalang magpadala ng taong tadteren siya hanggang mamatay at ipaghiganti ang kapatid ko? Sa panig ni Chin Xiaotian, nagtanong ang isang binata sa edad na 20s. Kabanata 606. Ang taong ito ay anak ni Chin Xiaotian na si Qin Gang, na mas bata lang ng ilang buwan kay Qin Feng. Isinilang ang dalawa sa parehong taon, ngunit magkaiba ang kanilang kapalaran. Si Qin Feng ay anak ng patriarch na si Qin Shaolin, kaya ang kanyang katayuan sa pamilyang Qin ay mas mataas kaysa kay Qin Feng. Maraming taas ang Qin Gang. Dahil dito, ang pamilya Qin ay nagbigay kay Qin Feng ng maraming mapagkukunan ng pagsasanay mula pa noong siya ay bata pa, kaya naabot ni Qin Feng ang kaharian ng isang grandmaster sa murang edad, at ang Qin Gang na ito ay isang playboy at hindi nagseselos sa Qin Feng. Paglilinang. Gumagastos ng pera para sunduin ang mga babae, hanggang ngayon, hindi ko pa nahawakan ang pintuan ng isang martial artist. Kinamumuhian ni Chin Xiaotian ang kanyang hindi kasiya siyang anak kaya gusto niya itong patayin ng direkta. Tumahimik ka nga, alam mo shit. Umungol si Chin Xiaotian sa Qin Gang. Nang makitang galit ang kanyang ama, inihagis ni Qin Gang ang chopstick sa kanyang kamay, ayoko kumain, lalabas ako. Tumayo si Qin Gang at umalis, at malamang na pumunta sa bar para maglaro muli. Nizi, balimatard ka? Kung hindi kita tinuring na sarili ko, gusto na kitang sampelan hanggang mamatay. Sumigaw si Chin Xiaotian, ngunit tila hindi ito narinig ni Qin Gang. Sa sandaling bumalik si Qin, tumingin si Chin Xiaotian sa mesa sa harap niya, ngunit wala siyang ganang kumain, at bigla itong hinampas ng palad. Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok ang kasambahay ng pamilya Qin, at matapos makita ang kalat sa lupa, ikinaway niya ang kanyang kamay, at ang mga katulong ay nagmamadaling naglinis. Third Master, malinaw kong tinanong, na pinagaling nga ni David ang anak ni Leader Chang, at ngayon ay gumagalang din si Leader Chang kay David na ito. Nagulat ang kasambahay kay Qin Xiaotianhui. Nang marinig ito ni Qin Xiaotian, lalong naging pangit ang kanyang mukha, may mga trick talaga ang batang ito, at maging ang mga Chang reinforcement ay nambobola. Sa Kyoto, wala naman tayong magagawa sa kanya, hintayin na lang natin na lumabas si kuya. Gumagawa ako ng mga plano. Third Master, sa pagkakataong ito nagtanong din ako tungkol sa isa pang balita. Nang matapos magsalita ang kasambahay, sumandal siya sa tainga ni Qin Xiaotian at mahinang bumulong. Nagbago ang mukha ni Qin Xiaotian, at sa wakas ay sinabi niyang may pagtataka, totoo ba ang sinabi mo? Talagang totoo, nahanap ko ito mula sa bibig ng katulong sa pamilya ni Chang. Sumangayon ang mayordoma. Hahaha, ang galing, sa ganitong paraan, maaari tayong gumamit ng kutsilyo para pumatay ng tao. Tumawa ng malakas si Qin Xiaotian, pumunta ka at makipag-ugnayan ka agad sa mga tao sa Miao Village, gusto ko silang makilala. Sige. Tumango ang mayordomo at umalis. Sa oras na ito, si Qin Xiaotian ay nasa mabuting kalagayan, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng kinang, David, hindi mabuti para sa iyo na masaktan ang isang tao, ngunit nakasakit ka ng mga tao sa Miao Village. Ngayon gusto kong makita kung makakaalis ka sa Kyoto ng buhay. Sa kabilang banda, si David ay naglalakad sa mataong kalye ng Kyoto, ang mga kalsada ay puno ng trapiko, si David ay naglalakad sa bangkita, nakatingin sa magagandang ilaw sa magkabilang gilid. Ngunit habang dahan-daang naglalakad si David, bigla siyang nakaramdam ng mahinang kamalayan na papalapit sa kanya. Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni David, at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Wala nang ibang tao na maaaring gumamit ng espiritual na kahulugan upang magsiyasat, maliban sa mga walang kamatayang magsasaka, kahit na sila ay makapangyarihang warlock, hindi sila magbubunga ng espiritual na kahulugan. Nagsilang din si David ng Divine Consciousness matapos pumasok sa Bigo period, ngunit medyo mahina pa rin ang Divine Consciousness ni David. Kung si David ay hindi pa nagsilang ng banal na kamalayan, natatakot ako na hindi siya matukoy ng isang tao.
Si David ay hindi nang ahas na magsalita, at hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang dagdag na galaw, kaya't maaari lamang siyang magpanggap na wala siyang alam at nagpatuloy sa paglalakad. Parehong excited at kinakabahan si David sa mga sandaling ito, dahil ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng walang kamatayang magsasaka maliban kay Irvin, ngunit hindi niya alam kung kaaway o kaibigan ang kabilang partido, kaya bakit niya sinisiyasat ang sarili. Kabanata 607. Tahimik siyang naglakad sa isang eskinita. Sa oras na ito, kakaunti ang mga tao sa paligid, at ang mga ilaw ay naging dim. Gayunpaman, mayroong ilang mga hair salon na may kulay rosas na ilaw sa magkabilang gilid ng eskinita. Nakatayo ang ilang babaeng kulang sa damit. Kuya, pasok ka para sa isang party. Sa oras na ito, kumaway kay David ang isang batang babae na nakatayo sa pintuan ng hair salon, na may suot na nakakasilaw na damit. Kuya, lumapit ka sa akin, ang aking babae ay bata pa. Sigaw din ng babaeng nasa hair salon na katabi niya kay David. Marami sa mga taong pumunta rito ang pumunta sa mga hair salon na ito, kaya nang makita ng mga babaeng ito si David na papasok, dali-dali nilang binati siya. Napatingin si David sa eksenang nasa harapan niya, medyo nahihiya. Pumunta siya dito, hindi para sa mga ito, naramdaman na lang niya nakakaunti ang tao dito at dim ang mga ilaw, kaya gusto niyang makita kung sino ang sumusubok sa kanya. Gayunpaman, si David ay hindi nang ahas na lumingon ng padalos-dalos, ngunit lumakad patungo sa isang babae, na nakita si David na naglalakad palapit sa kanya, at agad siyang binati ng may ngiti, Kuya, napaka-insightful mo talaga, ako ang pinakamaganda sa piyesang ito. Halika, kasama mo ba ang taong nasa likod mo? Kung magkasama kayong dalawa, magbabayad pa ako. Sa sinabi ng babae, bahagyang lumingon si David at nakita niyang sinusundan siya ng matipunong lalaki ilang metro lang ang layo sa kanya. Matapos makita ang lalaking iyon, ang puso ni David ay agad na nagdulot ng bagyo. Alam niya na may nakilala siyang eksperto ngayon, dahil sa daan, naramdaman na lang ni David na may gumagamit ng kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ang kanyang sarili, at ang espiritual na kahulugan na iyon ay tila umiiral. Hindi niya man lang malaman, ilang metro lang ang layo nito sa kanya. Kung pinaglaruan siya ng taong iyon mula sa likuran, malamang na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makaiwas, na nagpakaba kay David. Hindi tayo magkasama. Umiling si David sa babae. Hindi pa rin niya alam kung ano ang gustong sundan ng lalaki kaya hindi na direktang sinundan ni David ang lalaki para linawin. Di ba magkasama tayo? Saglit na natigilan ang babae, ngunit mabilis itong naglakad patungo sa lalaking nasa likuran ni David na may ngiti sa labi, Kuya, nandito ka rin para maglaro, dapat ay mabangis ka dahil napakalakas mo, pinakagusto ko. Tulad mo, paano kung bigyan ko si Kuya ng diskwento sandali? Mukhang walang balak ang babaeng ito na pakawalan ang isa, at gustong hilahin si David at ang lalaking ito sa kanyang hair salon. Walang hiya kang balimatard, balak mo bang alisin lahat ng negosyo? Hindi mo hahayaang mabuhay ang iba. Sinusubukan mo bang iipit kami dahil bata ka pa? Hindi ka natatakot na mapatay. Sa oras na ito, isang medyo may edad na babae ang lumapit at naglakad sa harap ng lalaking nagmumura. Kuya, huwag mong tingnan kung ilang taon na ako, pero titignan ko, pero hindi kaya ng mga kabataang tulad nila, at mura pa ako, $50 lang. Sabi ng matandang babae sa lalaki, at patuloy na nakasandal sa lalaki. Ngunit ang lalaki ay parang isang piraso ng kahoy, hindi gumagalaw, nakatitig lang ang mga mata kay David, at hindi man lang siya makatingin ng diretso sa dalawang babae. Kuya, nasa 50s na ako. Ang dalaga ay hindi nagpakita ng kahinaan, at lumipat patungo sa lalaki. Ayoko ng ganito, bumalik ka kaagad, patayin ang ilaw at matulog. Walang ekspresyong sabi ng lalaki. Pero who knows, pagkatapos magsalita ng lalaki, natigilan saglit ang dalawang lalaki at babae, tapos gusto na nilang manipulahin ng iba. Tumingin sila ng diretso at tumahimik na tumango, oo. Umalis yung dalawang babae, bumalik lahat sa hair salon nila, tapos pinatay talaga yung ilaw. Nang mamatay ang mga ilaw, muling nagdilim ang eskinita. Kabanata 608. Bahagyang kumunot ang noo ni David, at isang marangal na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha.
Wala siyang nakitang spells o binasang spells ng lalaki, pero mukhang nahumaling ang dalawang babaeng ito at sinunod ang sinabi ng lalaki. Naisip ni David na hindi niya ito magagawa. Kung ang lalaki ay magsisimulang atakihin si David sa sandaling ito, alam ni David na wala siyang pagkakataong manalo, at natatakot siya na hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Bakit mo ako sinusundan? Sa wakas ay nagtanong si David. Ang walang ekspresyong mukha ng lalaki, pagkatapos magtanong ni David, ay sa wakas ay nagpakita ng panunuya, malalaman mong sinusundan kita, ito ay lampas sa inaasahan ko, hindi ko inaasahan na nakatuntong ka na pala sa kaharian ng Inediya. Ngayon ikaw, sa harap ng mga tinatawag na mandirigma, sila ay hindi magagapi. Hindi sinagot ng lalaki ang mga salita ni David, ngunit direktang sinabi ang kaharian ni David. Sa pagkakataong ito, mas kumbinsido si David na ang lalaking nasa harapan niya ay isa ring magsasaka na tulad niya, ngunit pakiramdam niya ay galit sa kanya ang lalaking nasa harapan niya. Sino ka? Kung magagamit mo ang iyong spiritual sense para mag-imbestiga, at least nasa Bigo realm ka, pero nagsalita ka lang at hinayaan mong umalis ang dalawang babae na parang masamang espiritu. Ang lakas na ito ay dapat na mas mataas kaysa sa Bigo realm. Core formation. O nascent soul. Mataimtim na tiningnan ni David ang lalaki at nagtanong. Hindi mo kailangang manghula. Gayunpaman, ang aking lakas ay hindi mo kayang abutin. Sumunod ka sa akin ngayon, at hindi kita sasaktan. Ang lalaki ay tumingin kay David ng masama at sinabi. Saan? Tanong ni David. Hindi mo kailangang malaman ito, natural na mauunawaan mo pagdating mo doon. Ayaw sabihin ng lalaki kay David. Kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi ako sasama sa isang estranghero. Hindi susundan ni David ang lalaking nasa harapan niya, kahit matalo siya, hindi na maghihintay si David na mamatay. Hindi ito ang kanyang karakter. Sa tingin mo may choice ka pa ba? Nang matapos magsalita ang lalaki ay biglang kumalat ang aura sa kanyang katawan at diretsyong bumalot kay David. Naramdaman ng aura na biglang nabalot, si David ay nanginginig sa buong katawan, at isang malaking espiritual na puwersa ang lumabas mula sa kanyang katawan, na lumalaban sa aura na ito. Nakakalungkot lang na ang paglaban ni David ay parang patak na nakakasalubong ng baha ng mga hayop. Siya ay ganap na mahina at natalo sa isang iglap, at ang katawan ni David ay hindi makayanan ang presyon. Sabihin ang lahat. Hahaha, ang marangal na young master na si Long ay walang iba kundi iyon, at isa pa rin siyang alibughang anak na may gusto sa mga babae. Natawa ang lalaki nang makitang ganoon si David. Sa pagtawa ng lalaki, isang malakas na hangin na parang isang matulis na talim ang direktang bumagsak sa katawan ni David, na nagdulot ng mga sugat sa katawan ni David, at damaloy ang dugo, ngunit lahat ng mga sugat na ito ay umiwas sa mga pangunahing punto. Nakamamatay. Makikita na ayaw ng lalaki na patayin si David, kung hindi ay matagal nang namatay si David. Master Long. Alam mo ba ang background ko? Kumunat ang noo ni David. Wala siyang pakialam sa kanyang mga sugat, ngunit interesado siya sa mga salita ng lalaki, Master Long. Maaaring alam ng taong ito ang kanyang karanasan sa buhay. Noon pa man ay gustong malaman ni David kung sino siya at kung sino ang kanyang biolohikal na ina. Mula nang malaman niyang siya ay dinampot at gumaling, hindi na sumuko si David sa ideyang ito. Kung nais mong malaman ang iyong sariling background, pagkatapos ay sumunod sa akin ng masunurin, upang hindi na muling magdusa sa laman at dugo. Inalis ng lalaki ang kanyang momentum, naramdaman ni David na gumaan ang presyon sa kanyang katawan, at isa pang subo ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Nang makitang nagbubuga pa rin ng dugo si David, umiling ang lalaki, masyadong mahina ang katawan mo, akala ko kaya mong sanayin ang panahon ng Inediya, at walang problema sa paglaban sa aking momentum, ito pala ay isang malambot na puso. Anak, wala namang problema. Pagpapainit ng katawan, buti na lang 1/3 ng lakas ko ang ginamit ko, kung hindi, kung mamatay ka, paano ko makukuha ang reward? Ang mga mata ng lalaki ay puno ng paghamak, at ang lakas ni David ay walang halaga sa kanyang mga mata. Kabanata 609. Diretsyong tinawag ng lalaki si David na bobo. Hindi niya alam kung ano ang body quenching.
Kahit na siya ay patuloy na naglilinang, naghahanap ng mga mapagkukunan sa lahat ng dako para sa paglilinang, walang sino man ang nagsabi sa kanya kung ano ang pagsusubo ng katawan. Kahit si Irvin hindi siya tinuruan. Sinabi mo lang na gagamitin mo ako para makatanggap ng reward. Hindi ka kaya inimbitahan ng pamilya Chin dito. Tumingin si David sa lalaking nasa harapan niya, kung makakapag-hire ng ganoong master ang pamilya Chin, hindi talaga mababawasan ni David ang pamilya Chin, at kung mahulog siya sa kamay ng pamilya Chin, wala siyang magandang bunga. Pamilya Chin. Aling pamilya Chin? Natigilan din ang lalaki, halatang hindi alam kung ano ang sinasabi ng pamilya Chin na si David. Ito ang pamilya Chin sa Kyoto. Ang may-ari ng pamilya ay tila tinatawag na Chin Shaolin. Hindi ka ba nila inimbitahan dito? Pagkatapos ng lahat, si David ay walang anumang mga kaaway sa Kyoto, kaya siya ay may mga kaaway sa pamilya Chin. Cut! Kinagat ng lalaki ang kanyang mga labi sa panghahamak, ang pamilya Chin ay isang piraso ng shi. T. Kapag nakita nila si Lao Tzu, kailangan nilang lumuhad at yumuko para batiin siya. Pwede mo ba akong hawakan? Kung ganoon, bakit mo ako hinuli? Sino ang nagtanong sa iyo na sumama? Gustong malaman ni David kung sino ang huhuli sa kanya. Huwag kang mag-fuck sa biyenan, malalaman mo pagdating mo doon, kung ayaw mong magdusa, sundan mo lang ako dali. Nawalan ng pasensya ang lalaki at ayaw makipag-chat kay David. Hindi ako sasama sa iyo. Umiling si David. Dahil alam niyang hindi siya papatayin ng mga tao, kaya may bottom line si David, kailangan niyang lumaban ng husto at hindi niya masundan ang lalaki. Nang makita ang pagtanggi ni David, medyo nagalit ang mukha ng lalaki, at inabot niya at hinawakan si David, "Anak, sumunod ka sa akin, hindi kita matutulungan." Napakabilis ng takbo ng lalaki kaya hindi na nakapag-react si David. Ngunit sa mga sandaling ito, biglang may isang figurang tumayo sa harap ni David, at ang bilis ay hindi alam ni David kung kailan sumulpot ang kaharap niya, na para bang siya ang laging nasa harapan niya. Bang! Matapos ang mapurol na malakas na ingay, umatras ng 3 hakbang ang lalaking humawak kay David, bahagyang nanginginig ang isang kamay. At sa oras na ito, kitang-kita ni David na nakatayo siya sa harapan niya, at ang nagligtas sa kanya ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan. Kung ikukumpara sa matipunong lalaki sa harapan niya, medyo payat siya, pero ganoon siyang tao. Sa isang putok, naitaboy niya ang matipunong lalaki sa kanyang harapan. Manniyo, sa iyong kabutihan, nangangahas ka bang makisali sa mga gawain ng Long family? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa harap ni David ay nagtanong sa matipunong lalaki na may paghamak sa kanyang tono. Ang toro na ito ay kinutya ng labis ng mga tao sa kanyang harapan, ngunit hindi man lang siya nagalit, sa halip ay ngumisi siya at ipinakita ang kanyang malalaking mapuputing ngipin, "Long Wo, nagbibiro lang ako, huwag kang magagalit. Ang usapin ng iyong mahabang pamilya, saan ako mangangahas na makisali, pupunta na ako." Tiningnan ni David ang lakas ng toro na ito, at ngayon lang ay hinamak niya ang kanyang sarili, ngunit pagkatapos na harapin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nagngangalang Long Wo, lubos niyang binago ang kanyang saloobin, tulad ng kanyang apo. Ngunit nang tumalikod si Manyo at aalis na sana, hindi napansin ni David kung paano gumagalaw ang dragon na si Wu sa kanyang harapan, at hinaranggan pa niya ang daan ng Manyo. Saglit na natigilan si Manyo, "Long Wu, sinabi ko lahat, biro lang, hindi ba pwedeng umalis na lang ako ngayon? Sa tingin mo makakaalis ka pa?" Ang mga mata ni Long Wu ay may layuning pumatay. Nang makita ito ni Manyo, nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at tinitigan niya si Long Wu sa kanyang harapan. Biglang kumilos si Manyo, at ang momentum na lumabas mula sa kanyang katawan ay parang kutsilyo, na umaatake kay Long Wu nang walang katulad na talas, at kasabay nito ang mga momentum ay lumipat din patungo kay David. Walang paraan si David para makaiwas sa mala-espada na momentum, dahil nalaman niyang kahit saan man siya umiwas, hindi niya maiiwasan ang nakakatakot na momentum na ito. Kabanata 610. Tumayo ka, huwag kang gumalaw. Biglang tumunog ang boses ni Long Wu sa tainga ni David.
Kaagad pagkatapos, si David ay nakarinig ng isang ingay, at ang parang espadang momentum na iyon ay biglang tumama sa katawan ni David, na parang tumama sa bakal, at sila ay sunod-sunod na tumalbog, ngunit nalaman ni David na walang tao sa tabi niya. Walang pagbabago sa espiritual na kapangyarihan, ibig sabihin, walang protection na takip na nabuo ng espiritual na kapangyarihan, ngunit paano naharang ang nakakatakot na momentum na ito. Si David ay labis na naguguluhan, ngunit alam din niya sa oras na ito na sa kanyang sariling lakas, kung siya ay talagang tumuntong sa mundo ng walang kamatayang paglilinang, siya ay natatakot na siya ay mas mababa sa kahit na mga langgam. Sinisisi niya noon ang kanyang sarili sa pulaka sa ilalim ng balon, at gusto pa niyang makilala ang mga walang kamatayang magsasaka. Ngayong nakita ko ito, direktang tinamaan nito si David ng napakalaking suntok. Sa sandaling ito, pagkatapos na pumutok ang pagmamataas, ang toro ay hindi man lang lumaban, ngunit tumalon, umabot sa taas na 12-dosenang metro, sinusubukang tumakas sa pagitan ng mga gusali. Saan siya hinayaan ni Longwo na makatakas, tumalon din ang katawan niya at direktang sinuntok ang toro sa balikat. Ang malaking katawan ng toro ay mabilis na nahulog mula sa langit, nabasag sa lupa, at nabasag sa lupa. Lumabas ka sa isang butas. Mula sa ganoong kalayuan, kung ito ay isang ordinaryong tao, natatakot ako na ako ay mahulog sa laman. Tumayo pagkatapos gamulong at hindi nasugatan. Longwo, kailangan mo ba akong patayin? Maaari akong magpanggap na wala akong nakita at umalis sa kabisera magpakailanman. Si Manyo ay tumingin kay Longwo nang may takot at sinabi. Naniniwala ka ba talaga sa akin? Ngumisi si Longwo, at pagkatapos ay sumugod ang kanyang katawan patungo sa toro. Nagulat si Manyo, iniunat niya ang kanyang kamay upang harangan, ngunit bago pa siya magkaroon ng oras, narinig niya ang isang mapurol na malakas na ingay, at ang napakalaking katawan ni Manyo ay bumagsak. Tiningnang mabuti ni David at nalaman niyang ang mukha ng toro ay may butas ng dugo na kasing laki ng hinlalaki, at umaagos pa rin ang dugo. Sa pagtingin sa patay na toro, hindi alam ni David kung bakit biglang sumabog ang kalungkutan. Hindi madaling linangin ang lakas ng toro, ngunit hindi niya inaasahang mamamatay siya ng ganoon kadali. Matapos patayin ang toro, dahan-daang tumingin si Longwo kay David na parang pumapatay siya ng manok, at sinabing, ayos ka lang ba? Umiling si David, okay lang, hindi ka pwedeng mamatay. Sino ka? Bakit gusto mo akong iligtas? Sino ako? Alam ni David na ang 5 dragon na nasa kanyang harapan ay dapat alam ang kanyang karanasan sa buhay, kung hindi ay hindi siya ililigtas nito, at pagkatapos ay naisip niya ang sinabi ng Maton ngayon lamang na siya ang batang master ng dragon, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harap niya ay tinatawag ding Dragon 5, tiyak na hindi ito ang kaso. Magkasabay. May mga bagay, kapag alam mo na, mas mabuti para sa iyo. Hindi sumagot si Longwo kay David, ngunit kumuha siya ng gamot na tableta mula sa kanyang katawan, ibalik mo ang gamot na tableta at inumin mo ito, at huwag kang lalabas ng kusa sa hinaharap. Kapag tapos ka na, umalis ka kaagad sa kabisera. Uminom si David ng tableta, ngunit patuloy na nagtanong kay Longwo nang hindi sinasadya, nakikiusap ako sa iyo, sabihin mo sa akin, sino ako? Ako ba ay mula sa Long family? Alam mo ba kung sino ang aking ina? Tandang pananong. Nang magsalita si David tungkol sa kanyang ina, kitang-kita na bahagyang gumalaw ang mukha ni Longwo, ngunit mabilis itong nakabawi, at malamig na tumingin kay David, huwag ka nang magtanong, maghintay hanggang 15 ng Hulyo, maiintindihan mo ang lahat. Natigilan si David saglit. Hindi niya inaasahan na alam din ni Longwo ang napagkasunduan niya kay Erwin, at pagkatapos ay tuwang-tuwang sinabi niya, kilala mo si Erwin, di ba? Kung hindi, paano mo malalaman ang tungkol sa kasunduan ko sa kanya? Tuwang-tuwang hinawakan ni David ang balikat ni Longwo. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni David na nakilala niya si Erwin sa bilangguan, at itinuro ni Erwin sa kanyang sarili ang paraan ng kawalang kamatayan, hindi sinasadya, ngunit sinasadya ng matandang Erwin. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.